Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, this is Anthony once again and I hope all is well with you today, your family and loved ones, and most importantly, your health. Kuya E, dito na magtatapos ang istorya ng aking medyo makulay na buhay pag-ibig ko sa parehong kasarian. At sa lahat ng loyal listeners and subscribers ng channels mo, I did appreciate your kind words that I read in the comments on some of my earlier episodes to this end. Kuya E, ikaw na sana ang bahalang mag-split sa story ko na ito kung masyadong mahaba. Nagkaroon kasi ako ng sapat na oras na magsulat at diniretso ko na para matapos na ang aking college love story. Kuya E, sa aking pagpapatuloy ay maluwalhati akong nakarating dito sa Estados Unidos ng Amerika noong late 2000. Nagkataon na winter noon. Napakalamig at puro yelo ang kapaligiran na salungat sa klima ng Kingdom of Saudi Arabia at Pilipinas na napakainit naman. Siyempre sa mga unang araw at linggo noon ay excited ako sa bagong bansa at lugar na sa wari ko ay dito na ako magtatagal at haharapin muli ang bagong chapter ng aking buhay at kinabukasan. Kuya E, makalipas ng isang linggo noon ay nag-umpisa na ako sa aking bagong trabaho sa ospital. Ilang araw pa at marami na akong nakilala ng mga Pinoy at ibang nationalities na rin. Yes, Kuya E, America is indeed the melting point of all races in the world. Dahil mayroon na akong lab experience ay madali naman akong natuto sa aking trabaho sa laboratory, and I was assigned at the clinical biochemistry at hematology departments, and as usual, highly sophisticated and complex analyzers and instruments. Kuya E, mabilis pang lumipas ang mga buwan. Unti-unti ko na ring nakasanayan ang apat na klima sa syudad kung kinaroroonan, pati na rin ang buhay sa isang bansang napakataas ang uri at klase ng pamumuhay. Kasama na rito ang paghabol sa mabilis na pag-ikot ng oras sa maghapon. Kuya E, nakaramdam pa rin ako ng sobrang kalungkutan sa paglipas ng panahon noon. May laging kulang akong hinahanap at siguro ay dahil iba na ang mundong ginagalawan ko. Ang alaala ko kay Ray, ang nag-iisang taong minahal at matalik kong kaibigan ay hindi minsan humiwalay sa aking isipan sa araw-araw. At dumating minsan yung oras na kailangan kong magalit sa sarili ko, na kailangan ko nang mag-move on, pero nahihirapan ako. Kuya E, lumipas pa ang panahon ay wala na akong communication kay Ray at hindi ko alam kung paanong paraan ang gagawin ko noon para malaman ko kung saan na siya naroroon. Napakalaki at napakaluwag ng Estados Unidos. Ang huling alam ko noon ay sa Amerika din sila magsasanay ng 6 na buwan at pagkatapos ay mag-uumpisa na siya sa tungkulin bilang isang US Navy personnel. Kuya E, I kept myself busy sa pagtatrabaho para mawala sa isipan ko ang lungkot dahil kailangan kong maging rehistrado dito sa Amerika at sa aking profesyon ay kumuha na rin ako ng examination at naipasa ko lahat ang mga ito. Lumipas na ang maraming buwan at likas na nasanay na ako sa mabilisang agos ng buhay dito sa Amerika. Nagkaroon na ako ng sarili kong sasakyan at tumira sa sarili kong condominium. Nagkaroon na rin ako ng iba pang mga kaibigan at maski papaano ay naging maganda na ang takbo ng pang-araw-araw kong buhay. Kuya E, unti-unti ay nalilibang na rin ako noon. Ngunit ang pagkakasabik ko kay Ray, ang matalik at mahal kong kaibigan ay naroroon pa rin at
hindi nawawala iyon. I also went back to school during my spare time and finished specialty courses in my field that helped me more competitive in my career. Naging manager na ako sa aking departamento dahil nakita ang aking dedikasyon at kaalaman sa aking propesyon. Naglaho at nakalimutan na ang mga pangarap kong maging isang doktor at mahirap ko man tanggapin ay dinala ko na lamang sa paniniwalang hindi talaga ako nakatakda para sa akin o hindi nakatakda sa akin para maging doktor. Kuya E, hindi ko namamalayan ang paglipas ng mga taon at wala na akong balita pa sa aking mahal na kaibigan. Marami na akong pagkakataon para makapag-asawa at lumagay na rin sana sa tahimik pero pinalampas ko lahat yon sa kadahilanan na mas ginusto ko na lamang ang mag-isa. Nagkaroon din naman ako ng mga panandaliang relasyon sa ilang babae pero wala akong masabing na buong pagmamahal sa mga yon, maski nagkakagusto rin naman sana sila sa akin. Kuya E, I just enjoy the life of a very independent, professionally, career-oriented, meticulous, and scrupulous but carefree person. Daw, mugo ilong ko. At maski ako ano pa ang sabihin or tanong ng mga tao kung bakit ayaw kong mag-asawa ay wala silang pakialam. And I owed no experience to anyone. Kung may magtatanong, ganun lang kasimple akong sumagot. Kuya, isang hapon ay tumawag ang kapatid ko sa trabaho at nagsabing merong isang sulat ako na dumating sa bahay niya that I have to go and pick up at baka importante ang nilalaman ng sulat. Tinanong ko si ate kung sino pero hindi raw nakasulat ang pangalan ng pinanggalingan kundi ang address lamang at parang domestic lang galing based from the address. Dahil sa hindi ako nagkaroon ng panahon ay dinaan ko ang sulat makalipas pa ng 1 linggo. Dinaanan, Kuya E, kinuha ko ang sulat at sobra akong nagulat noon. Unang tingin pa lang, pagkabasa ko pa lang sa gawi at hugis ng mga letra sa pagkasulat ng aking pangalan ay hindi ako makapaniwala. Walang iba at sigurado ako na sulat kamay iyon ni Ray. Pagkatapos ng 14 years ay nakatanggap ako ng sulat galing sa best friend ko. Nagtataka ako kung papaano niya nalaman ang address ng kapatid ko. Pero sa oras na yon ay hindi na importante sa akin. Umupo ako sa isang tabi at napansin ako ng pamangkin ko and asked me, "Daddy Uncle, are you okay?" Yan ang tawag ng mga pamangkin ko sa akin. "No, I think I have a migraine headache again." Ang pagsisinungaling ko. And as usual ay nakipagkwentuhan lamang ako sa kanila sandali because my heart was racing na noon. Kuya E, hindi na ako nagtagal and I drove home to my place na noon ay emotional pa rin. Hindi ko binuksan kaagad doon sa bahay ng ate ang sulat kasi gusto ko sa pribado kong lugar yun babasahin. At pagkadating ko sa aking lugar ay agad ko nang binuksan ang sobre. Kuya E, isang card ang laman ng sobre. A greeting card with the picture of a ship with the American flag. At hindi nga ako nagkakamali. Ang nakasulat, "Anthony, this is Ray. I am not sure if you will receive this card because this may be a different address. But if you do, please call me. Warmest regards to you and your family. Ray." Kuya E, sinulat niya doon ang telephone number para kung sakali ay matawagan ko. At sa gabi din na yun ay agad-agad ko siyang tinawagan. Hindi ko na pinatagal pa. Si Ray, ang best friend ko, ang sumagot at kilalang kilala ko ang kanyang boses. Kuya E, unang pagbigkas ko pa lang ng hello ay isinigaw na niya ang pangalan ko. Natandaan rin siguro niya ang timbre ng boses ko. Grabe, ang saya niya at ako rin naman. Pagkalipas ng mahabang 14 years ay nagkaroon na muli kami ng koneksyon ng gabing iyon. Mahaba-habang kwentuhan,
biruan at hindi namin namalayan ng 3 oras na mabilis na lumipas. Kuya E, nalaman ko na 2 taon noon mula nang umalis ako, bumalik pala si Ray sa Pilipinas at pinakasalan si Cheryl at i-civil wedding. At pagkatapos ay bumalik na muli sa Amerika para ipagpatuloy ang tungkulin niya sa US Navy. Cheryl also delivered their first baby boy sa Pilipinas at ginawa nila akong the only ninong ng bata sa kanyang biniyag maski hindi nila alam kung saan ako. Yun ang bilin ni Ray kay Cheryl at hindi rin siya nakauwi at nakadalo sa biniyag ng kanyang anak noon. Later, Ray was able to bring his new family to the US where he was permanently stationed. Yun ang mga paunang kwento ng best friend ko at masaya ako for his life at nakamit na niya ang kaniyang pangarap sa buhay. Kuya E, nagmakaawa, nagpumilit ang aking best friend na kung may pagkakataon, sana ako na lamang agad ang bumisita sa kanya. At marami raw siyang gustong sabihin at ipagtatapat sa akin. At mas gusto niya sa personal na pagkikita namin niya gagawin yun at sa halip na sa telepono. At para na rin makita ko si Cheryl at ang aking inaanak, I booked a ticket after a few days and flew to the state where my college best friend was permanently stationed. Kuya E, nagkaroon ako ng pag-aalinlangan noon. Pero sa sobrang miss ko si Ray, walang bahala na lamang din ako sa mga araw na yun. Nanumbalik sa aking alaala yung mga panahon na malaya pa siya. At sana humantong ito sa magandang pagtatapos ng pagmamahalan namin. Pagkatapos ng mahabang panahon na hindi kami nagkita at nagkasama, maraming gumugulo sa aking isipan sa mga panahon na yun. Pagkatapos kong nalaman na iba na ang estado sa buhay ng best friend ko. Hindi na siya malaya at may anak na siya. Kuya E, I arrived at the airport on time that summer afternoon and Ray was not there yet to meet me. Pinag-usapan at alam naman niya kung anong oras ako darating at saang gate ako lalabas. Pagkalabas ko ng exit gate ay tumabi muna ako at tumayo na lamang sa isang lugar na nakikita ko ang mga taong sumasalubong. Pero ni anino ni Ray ay hindi ko nakita. Kuya E, tinawagan ko siya ulit sa aking mobile phone at hindi sumagot. Nang may biglang yumakap sa likuran ko, sabay pabulong, "Mahal, nandito na ako." Grabe ang pagkagulat ko noon. Sabay niyang paghalik sa aking batok. Hindi pa rin nagbabago ang best friend ko. He was still the joker. Hinarap ko siya at yumakap muli kami sa isa't isa na walang pakialam sa mga tao na dumadaan sa paligid or nakatingin. Siyempre alam ko rin na dito sa Amerika ay walang mali siya ang 2 lalaking magkayakap sa publiko. Matagal at halos hindi kami makahinga sa higpit ng mga yakap namin noon. Kuya E, hindi namin namamalayan noon na pareho na pala kaming lumuluha sa sobrang saya at pagkasabik sa isa't isa. Hindi pa rin nagbago ang matalik kong kaibigan. Medyo naging maskulado ng konti dahil na rin siguro sa mga physical workouts nila sa Navy. Makisig at attracted pa rin ako sa kanya katulad ng dati. Walang nabawasan sa aking pagmamahal sa aking best friend. Nandun pa rin yung dati niyang mga pagbibiro sa akin at dahil alam niya na seryoso at tahimik akong tao ay hindi na lang siya nangulit. Tumuloy na kami. Tahimik lang ako at nag-isip habang si Ray ay maingat na nagmamaneho na tuloy-tuloy ang pagkwento sa buhay Pilipinas namin noon at aming mga kalokohan, pati mga kalokohan niya dito sa Amerika. Anthony, mahal, bakit napakatahimik mo? Is something bothering you? Ang tanong sa akin ni Ray. Ngumiti lamang ako noon at tinitigan ko siyang muli. Sobrang crush mo pa rin ba ako? Ang pagbibiro na naman niya. Wala pa ring lumalabas na salita sa aking mga bibig at parang hindi ko maintindihan si Ray.
na parang walang nagbago sa kanyang buhay o estado, na masaya lang siya nakasama akong muli. Kuya E, alam ko, and I somehow slowly got to realize that my college best friend na minahal ko at nagmahal sa akin ay may iba ng responsibilidad sa buhay, na meron na akong totoong kahati sa buhay niya, at sa katotohanan ay meron na akong natatapakan, at yun lahat ang nasa isipan ko noon habang papalapit ang oras sa muli rin naming pagkikita ni Cheryl. Makalipas sa napakaraming taon, Kuya E, naputol ang pag-iisip ko nang biglang tumunog ang cellphone ni Ray. Mahar, si Cheryl na yan. Pakihugot ang cellphone sa bulsa ng jogging pants ko at pakisagot mo na rin, okay? Kinapa ko at hinugot. Pilit ang telepono at nakapa din kasama ang isang parte ng katawan niya at nahawakan ko yun. Napalakas ang tawa naming pareho. At dahil naka-speakerphone, tatlo kaming nag-uusap at labis ang saya at excited na rin si Cheryl noon na makita ako. I will be home by 11 pa ng gabi kasi toxic ang admissions at kulang ang nurses. Dumaan at kumain na kayo sa gusto nyong restaurant kasi gutom na yan, si Anthony. Ang habili ni Cheryl kay Ray, enjoy your bonding guys. See you both tonight, at ibinaba na ni Cheryl ang telepono. Anthony, mahal, anong gusto mong kainin? Hotdog? Muli ay napatawa ako ng malakas. Anong hotdog? Meron kayo dito? Isa lang at sigurado ko magsasawa tayo. Ang sagot na pabiro pa rin ni Ray. Alam ko ang hotdog sandwich. Marami yan sa amin. Okay, ayaw mo ng hotdog? Then, we will go Greek Mediterranean. May treat. Ang kanyang napili na resto noon. Kuya E, kumain na kami noon kasabay ng walang hintong kwentuhan at mga pagbibiro kasama doon ang paglalambing niya sa akin at pagkikiliti sa aking tagiliran. Kasi alam niya na ayaw kong kinikiliti sa parte na yan ng katawan ko. Nalaman ko rin na nagdadalang tao pala si Cheryl bago siya umalis ng Pilipinas for his training sa US Navy ng mga panahon na yun. Ayaw naman siyang paalisin ni Cheryl at mga magulang at kapatid niya ay nagmatigas pa rin siyang pumasok sa Navy dahil yun talaga ang pangarap niya. At alam ko rin naman yun sa umpisa pa lang na sikreto naming dalawa yun. Anthony, ikaw lang ang nag-iisang tao na malapit sa akin noon na buong sumuporta hanggang narating ko ang pangarap na yun ngayon. Paglalahad ng best friend ko. Kuya E, nanibago ako noon kay Ray. Masyado siyang clingy after all those years na muli naming pagkikita dito sa Amerika. Pagkatapos namin kumain ay dapat diretso na kami sa bahay niya pero dahil may oras pa ay nag-iba siya ng parking sa medyo tago na parte ng restaurant lot at madilim na noon. Niyakap niya ako at humalik muli sa aking mga labi. Mainit at malarong paghahalikan. Anthony, maraming salamat at mula pa noon na nagkakilala tayo sa college during that enrollment sa university ay ikaw yung isang taong nagpabago sa aking buhay. I struggled with my anxiety and depression noon kasi pinipilit ako ng pamilya kong mag-aral sa medisina. Maski 2 taon na ako sa engineering at yun ang gusto ko para makapasok ako sa kung saan o kung nasaan ako ngayon. Ang sabi niya, alam ko naman yun at sinabi mo sa akin noon, di ba? Okay na yun. Nilagay na natin yon sa isang secret lockbox. Remember? Ang tugon ko naman, Ray, bakit? May problema ka ba ngayon? Kaya nakiusap kang dalawin kita dito sa lugar mo? Kuya E, may lungkot akong naramdaman dahil hindi ganun na magseryoso ang best friend ko. Kilala ko siya. Masayahin, palabiro, kaya alam ko na may dinaramdam siya. Mahal, huwag ka mabibigla, okay? Sabay niyang kabig ang ulo ko at inilapit sa dibdib niya. I'm on medical leave sa duties ko sa Navy.
I got sick in 2011 after 10 years of service sa US Navy. Anthony, nagkasakit ako at pamilyar ka sa sakit na ito. Chronic lymphoblastic leukemia. Leukemia with concurrent idiopathic thrombocytopenia. Walastik. Alam ko matalino ka at pamilyar ka kung anong prognosis ang sakit na yan. Pinag-aralan natin yan noon. But do not worry, lumaban ako na wala ka. Na hindi ko alam kung nasaan ka at ayaw kong pumanaw sa mundo noon na hindi ko man lang makita ang minahal kong best friend. Humingi ako sa Panginoon na kahit konting panahon lang ay gumaling ako para sa aking pamilya at kasama ka na. Hinanap kita noon pero dahil sa sakit ng katawan ko ay huminto ako noon sa paghahanap sa internet. Sa yellow and blue pages baka sakali makita ko ang pangalan mo. Pero wala akong nakita ni kahit anino mo. Wala. I was treated by the best specialist sa Navy Hospital, underwent extensive chemotherapy treatment, and I finally a bone marrow transplant. Si Ate Christine ang naging donor ko noon dahil kami ang blood type compatible. At maging ikaw sana dahil alam ko pareho tayo ng blood type. Pero nawawala ka naman. Pagbibiro naman niya. Lahat ng pamilya at mga kaibigan ko dito ay tumulong. Nagdasal at sumuporta sa aking paggaling. Pero ang hindi nila alam noon ay napakalungkot ko dahil hindi pa rin kita mahanap sa mga panahon na yon habang ako ay meron ding malubhang karamdaman. Anthony, gumaling ako and now doing to my 4 years full and normal remission. And pinagpatuloy ko ang paghanap sa'yo. Nagbayad ako ng search agent company kasi mas kumpleto ang kanilang paraan sa paghahanap ng tao at may nakitang pangalan na pareho ng apelyido mo. Kung hindi ako nagkakamali ay siya, yung kapatid mo na nurse noon na naikwento mo sa akin nung college pa tayo. Anthony, nagbakasakali ako na sumulat sa address na ito pero hindi ko nilagay ang pangalan ko sa labas ng sobre kundi ang address ko lamang at yan ang sulat na natanggap mo. Kuya E, walang tigil ang aking pagluha sa mga sandaling nagkwekwento ang best friend ko. Ayaw kong mag-isip sa mga oras na yon. Pinabayaan lang ako ni Ray na umiyak sabay paghimas niya sa aking buhok. Kuya E, pagkaraan ng ilang minuto pa ay nagpatuloy na kaming umuwi sa bahay ni Ray. At kararating din noon ni Cheryl, galing duty sa hospital. Mga mahigpit na pagyakap at masayang pagkikita ay muling nangyari pagkalipas ng mahabang taon. Hindi mapigilan ang pagluha ni Cheryl sa mga oras na yon sa sobrang saya. Tinawag din ni Ray ang kaniyang anak, Creston, meet your only ninong, Anthony. Ngumiti lang ang binatilyo sa akin and gave me a hug. You're very handsome like your dad. He was already 14 years old at the time. Kuya E, sa mga oras na yon ay nanibago rin ako dahil nag-iba na ang sitwasyon ng aming mga buhay. May pamilya na si Ray at masaya ako para sa kanila ni Cheryl. Hindi ko naramdaman ang pagsiselos at alam ko naman kung saan ako lulugar. Ilang araw lang naman ako at babalik na ako. Ang bulong ko sa sarili ko noon. Kuya E, pinagpahinga na ako sa guest room with all amenities. Maligo ako to refresh myself. Anthony, okay ka lang ba dito? Tawagan mo ko sa cellphone kung may kailangan ka pa, okay? Ang bili ng best friend ko at pumasok sa kwarto noon. Good night. At nagtangkang humalik sa akin pero mabilis ko siyang tinulak palayo. Ray, hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo sa loob ng pamamahay niyo ni Cheryl. May asawa ka na. Mahal kita at alam ko na mahal mo rin ako. Wala akong pagdududa sa pagmamahal mo sa akin but I must give and show decency kasi iba na ang sitwasyon mo. At sinasabi ko na naman, may natatapakan na ako pero ikaw sa akin ay wala. Hinaplos ko lang ang pisngi niya at lumabas na siya sa kwarto. Hindi na siya nagsalita pa. Kuya E,
Kinabukasan ay magarang almusal ang inihain nilang mag-asawa sa akin. Marami at pinagpatuloy namin ang kwentuhan ng mga nakaraan at kasalukuyang mga buhay namin sa Amerika. Sinabi na ng best friend mo ang lahat ng pangyayari? Ang tanong ni Cheryl. Tumango lamang ako. Hindi ako nagkomento. Akala ko noon, hindi na kayo magkikita pa ng body mo. Pagpapatuloy ni Cheryl. Sana okay na ang lahat. Magagaling naman ang mga doctors niya. Ang sabi ko naman, pero may pag-aalinlangan sa isipan ko noon sa katotohanan na may posibilidad na bumalik ang sakit ng best friend ko at alam ko yun based on what I know, read and learned from my college days. Kasi isa yun sa mga clinical research at reports ko noon, ang lahat ng klase ng leukemia at sa mahal kong kaibigan pa pala ito nangyari. Kuya E, the whole day was just a regular day. Sinamahan ko ang best friend ko na maggrocery. Nagluto ng mga pagkain, merienda at doon lang kami sa bahay. We also played one-on-one basketball sa corner court niya sa likod ng bahay. Nag-car wash ng kaniyang 2 sasakyan. Tanda ko lahat yun. Simpleng masaya. We enjoyed the bonding with each other at parang mga batang walang pakialam sa mundo. Biruan, tawanan, kilitian. The next day ay nag-imbita naman ang 2 atin niya na nurse na naging malapit na rin sa akin noon pa sa Pilipinas. Magkalapit lang sila ng township. Nagkaroon na rin sila ng kanyang-kanyang pamilya at sobrang masaya ang lahat na makita muli ako after all those years. Bakit hindi ka pa rin nag-aasawa? Yan lagi ang tanong nila sa akin. Sayang ang lahi mo. Madamot kasi ako. Ayaw kong ipamigay ang lahi ko. Pagbibiro ko naman. Kwentuhan at kainan kami sa buong maghapon noon at napakasaya naming lahat. Kuya E, pangatlong araw, pagkatapos ng tanghalian noon ay nagyaya si Ray para mamasyal by the Pacific Ocean Bay and Marina. Pinakita niya sa akin ang naval ship na nakastation doon. Ang napakalaking warship na sinasakyan nila kung merong mga alerts sa dagat Pasipiko. Doon ko nadama na napakasaya niya and he was very proud of his achievements in the field of naval warfare, engineering and science. He fulfilled his dream to become an American sailor. Kuya E, habang nakatingin kami pareho sa malaking naval warship na sa malayo ay hinawakan niya akong mariin sa balikat at lumapit sa akin. Tahimik lamang ako noon, nakatingin sa malamyang alon ng tubig sa dagat Pasipiko. Anthony, sobra na masaya ako dahil dumating muli itong araw na nagkita tayo. May sasabihin ako sa iyo. Noong nagkasakit ako at nagpagamot ay nagtangka akong tuldukan na ang aking buhay. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit lagi kitang iniisip at napapanaginipan noon na masaya lang tayo. At yun ang dahilan na hindi ko tinuloy ang 2 beses kong pagtatangka na bawiin ko na lang sarili kong buhay noon. Ikaw lamang ngayon ang sinabihan ko nito. You are the reason why I'm still alive. Napaka-importante mong tao sa buhay ko at Diyos lang ang nakakaalam kung bakit tayo pinagtagpo noong college sa university. At ngayon sana huwag ka nang lumayo sa akin. Huwag kang mag-alala at yung sinabi mo na meron kang matatapakan or masasaktan na iba ay hindi totoo. Minahal ka rin ni Cheryl sa umpisa pa lamang noong pinakilala kita sa kanya. At nagsabi siya sa akin na napakagaang ng pakiramdam niya sa'yo. Nagmula sa araw na yun. Ni minsan ay hindi siya nag-isip ng masama tungkol sa pagkamalapit natin na magkaibigan. Basta, kasama kita noon ay sobrang palagay ang kalooban niya na okay ako. At pati na rin lahat ng pamilya ko. Ganun din ang turing nila sa'yo. Wala kang tinatapakan or sinaktan. Kaya alisin mo na lahat yan sa isipan mo. Okay? Anthony, kung mag-aasawa ka ay hindi rin ako magdaramdam. Katulad ng hindi mo pagdaramdam sa
pag-aasawa ko. Mahal na mahal kita lagi. Kaya lagi mong ilagay sa isipan mo yan. Maski na mawala na ako sa mundo, ay nandyan lang ako sa tabi mo. Okay? Kuya E, yan ang mahabang paglalahad ng damdamin ng mahal kong kaibigan sa hapon na yon na parang habilin at pasimple kong itinago ang aking pagluha sabay paghagis ng mga bato sa umaalong tubig sa dagat. Ray, ano bang pinagsasabi mo at walang mawawala, okay? Yun lang ang nasabi noon. Kuya E, kinaumagahan ay hinatid na ako ni Ray sa airport. Maaga kaming umalis noon para may kaunting oras pang makakapag-usap bago ang flight departure time ko. Anthony, sana huwag ka nang umalis. Maghanap ka na lang kaya ng trabaho dito. Ang pag-aanyaya ng best friend ko. Pag-isipan ko, hindi madaling desisyon ang hinihiling mo. Seryoso kong sagot. Okay, basta dalawin mo ko ulit dito kapag mayroon kang panahon. Kuya E, pumasok na ako sa check-in counter for my boarding pass at pagkatapos ay binalikan ko si Ray at niyakap muli sabay halik sa tagiliran ng kaniyang labi. Ingat ka lagi. Namumula na ang kaniyang mga mata at tumalikod na ang best friend ko. Naglakad papalayo at hindi na lumingon pa sa akin. Pumasok na rin ako noon sa waiting lounge at hindi ko rin napigilan ang pagpatak ng aking luha. Mabigat man sa aking kalooban ay muling paghihiwalay pero kailangang ihanda lagi sa pagharap ng mga katotohanan ng mga pangyayari sa buhay upang maging masaya man or malungkot. Kuya E, mabilis pa ang paglipas ng mga araw at buwan pero dahil sa social media ay nagkaroon na rin kami ng best friend ko ng regular na komunikasyon sa Facebook at mobile phone. Hanggang nag-umpisang dumalang na muli ang pag-uusap namin ng best friend ko dahil sa pagkapagod sa trabaho o ano pang pwedeng rason na minsan nangyayari na lang na hindi natin nabigyan ng oras ang komunikasyon para sa ating mga mahal sa buhay sa dami na rin ng araw-araw na gawaing personal or tungkulin sa trabaho. Kuya E, isang madaling araw, tandang-tanda ko ang araw at oras ay nagkaroon ako ng isang panaginip. Kakaibang klase ng panaginip noon. Sa aking panaginip na yun ay biglang dumalaw si Ray. Paano ka nakapasok sa condominium? Ang tanong ko sa kanya sa panaginip. Hindi mo ba alam na may susi ako na binigay mo? Ang sagot niya sa akin sa panaginip na yun. Instantly, we made love. Very intense. Parang totoo lahat sa akin yun. Magkayakap na mahigpit, mainit na paghalik at pananabik sa pagbigay ligaya sa aming katawan. Matindi, mainit at mapusok na panaginip yun. Hanggang pumutok ang mga dapat pumutok. Kuya E, I woke up with the best sensation I had experienced and felt for the longest time. Napakasarap ang pakiramdam pero hindi ko lahat pwedeng sabihin dito sa YouTube. And not knowing my boxer briefs was soaked and dripping with my own and still warm love juice at ibang-iba ang pakiramdam noon. Kakaibang pakiramdam. Nahimasmasan ako bigla at panaginip lang pala lahat yun. Kuya E, listeners can bash me for this. I could care less. Hindi ko rin maintindihan ang pagpawis ko at sobrang napakalamig ang aking kwarto maski nakaset sa auto-climate control ang aking air conditioner. I spotted the time on my alarm clock. It's 2:08 ng madaling araw. August 29, Wednesday, 2018. Kuya E, hindi na ako nakapagpunas or nagpalit ng briefs ko at nakatulog na muli ako ng mahimbing. I just felt so peaceful and relaxed. I cannot express the feelings at that time. Pagkagising ko sa umaga with my alarm, 6:30, biglang naalala ko muli ang best friend ko at ang aking panaginip. Napangiti ako at naisip kong baka dadalawin ko na lang siya muli that summer after almost 4 years. Kuya E, naligo at nagbibihis na ako noon para pumasok na sa aking trabaho. Then, my cellphone rang. It's a messenger call from Ray's sister.
Sinagot ko at umiiyak siya. Anthony, wala na ang best friend mo. Iniwan na tayo. He passed away early today at ICU at 12:08 a.m. Sorry, ngayon lang ako nakatawag. Habilin ni Ray na tawagan kita pag hindi na niya makayanang mabuhay at kailangan nang ipaalam sa'yo. Sa akin niya hinabili na tawagan kita. Bakit? Anong nangyari? Nagtatakang tanong ko. Dadalawin ko pa sana siya sa isang buwan on my summer vacation. Ang sabi kong umiiyak na rin at nalaman ko na bumalik ang kanyang sakit 3 buwan na at nagkaroon na siya ng complete organ failure due to uncontrolled pulmonary viral infection that led to sepsis. Kuya dumating na yung araw na kinakatakutan ko noon at kami lang ng best friend ko ang nakakaalam. Umasa at nagdasal na rin siya sana bumalik. Ngunit pagkalipas ng 7 taon ay muling nagbalik ang malubhang sakit ng best friend ko na dahilan ng kanyang pagkamatay sa edad na 46 years old, the peak and prime of his very successful life. Kuya binalikan ko lahat ang nangyari sa aking panaginip noong oras na yon at naniniwala ako na totoong dinalaw niya ako at pinadama niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng isang panaginip sa huling pagkakataon. 12:08 a.m. Pacific Time is equivalent to 2:08 a.m. Central Standard Time. Pagkatugma lahat, eksakto yung mga oras sa panaginip ko sa oras din ng pagkamatay ng best friend ko. Kuya nanghina ako at halos hindi makahinga sa masamang balita sa umaga na yon. Hindi ako pumasok ng trabaho sa araw na yon. Pinag-isipan ko paano ko makita sa huling pagkakataon ang labi ng aking mahal na kaibigan. Kuya dahil sa tulong ng technology and social media ay hinanap ko ang obituary for state where Ray was a resident and found out about his death and all information about his life, including the funeral arrangements made by his family. Nakita ko ang photograph headshot niya. Everything started to sink into my reality. Hindi na ako pwedeng magsinungaling sa sarili ko. Wala na ang best friend ko. Kuya with the detailed information of the funeral arrangements, I immediately booked my flight to attend my best friend's wake and burial ceremony. For informational purposes only to those hindi masyadong nakakaalam, ang wake or paglamay dito sa Amerika ay hindi pwede sa private home kundi sa funeral chapels lahat due to state health laws and regulations. Only 4 to 6 hours ang paglamay at iiwanan na ang body sa funeral chapel for the scheduled interment or cremation. Just wanted to share. A little fast forward, Kuya I arrive at my hotel. The day of the wake, changed my clothes to a formal outfit for the wake. Kasi dito, masyadong formal hanggat maaari ang isang burol. It's their Western culture. Kuya hindi ko pinaalam or sinabi kahit kanino sa pamilya niya na darating ako para mag-attend sa burol at paglibing ng aking mahal at matalik na kaibigan. I drove and arrived at the funeral chapel at the exact time indicated sa obituary ni Ray. Found a vacant seat at the rear end of the very quiet chapel and not approaching any of his family members. Hindi ko pa nakikita si Cheryl and her son na sa oras na pagdating ko noon. Kuya maraming tao and I seemed not to feel anything but grief. Sobrang lungkot na nakatitig lamang ako sa navy blue colored casket of my best friend. Dumaan lahat sa isipan ko ang mga panahon naming pinagdaraanan, pinagdaanan ng mahigit 27 years, including our college days and the 13 years we lost communication. Habang pinapanood ko noon ang rollback photos and videos sa malaking screen sa harap ay nakita ko doon ang mga photo clips noong nasa college pa kami ng matalik kong kaibigan. Graduation photos, o taking ceremonies,
pagkapasa ng board exams, internships sa hospitals, and other random photos during our college days. Pictures taken during my first personal visit sa kanya dito sa US. At yun ay pabalik-balik kong napanood lahat. Lagi kami magkasama on most of those photo clips. His now 18-year-old son was so good in creating all those photos and video memories for his late father's photo albums na dinala lahat ng best friend ko noon pagpunta niya sa Amerika. Kuya E, hindi rin nagtagal sa aking upuan ay natanaw ako ng isang ate ni Ray. Siniguro niya na ako yon at lumapit sa kinaroroonan ko at nagkatinginan kami nang biglang yumakap. Sabay humagulgol sa pag-iyak na ikinabigla naman ng lahat ng tao. Sa mga oras na yon ay hindi pa nakakarating si Cheryl at ang anak. At nilapitan na rin ako ng 4 pang mga kapatid ni Ray. Kuya E, they brought me inside a private family lounge and I don't know what's going on at that moment. At nag-umpisang magsalita ang isang ate ng best friend ko. Anthony, nagpapasalamat lahat sa iyo at nakarating ka. Sa huling araw ng matalik mong kaibigan, lahat ay napapaluha. Ang huling habilin sa aming lahat ay ipaalam sa iyo kung dumating ang araw na ito at sigurado raw siya na darating ka at hindi na siya nagkamali. Pasensya na rin daw at hindi niya pinarating sa iyo noong nalaman niya 3 buwan na ang nakaraan na bumalik ang sakit niya at alam mo na rin daw yon dahil ayaw kanyang mag-alala at maistorbo sa iyong trabaho. Anthony, sabi niya sa amin na mahal ka niya and you are the reason na lumaban siya to the end. Nagmula nung una pa siyang nagkasakit ay wala siyang bukang bibig kundi hahanapin ka at nahanap ka niya. Anthony, you are family to us already. Wala pa nung college years niyo ng kapatid namin kaya sana pagkatapos nito ay manatili kang maging malapit sa amin. Hindi namin alam kung anong magiging reaksyon ni Cheryl kung makita ka niya ngayon. Cheryl is on medication now to calm her down sa sobrang kalungkutan at depression. Kasana mo nang lumabas at kung pwede, hindi ka muna magpapakita sa kanya agad. Sisiguraduhin namin na hindi makadagdag lungkot sa kanya pag nakita ka niya ngayon. Alam na rin niya lahat ang tungkol sa inyo ni Ray. Pinagtapat lahat ni Ray sa amin para sa kanyang peace of mind na minahal ka niya dahil minahal mo rin siya at dahil doon ay narating niya lahat ang kanyang mga pangarap. Kuya E, hindi ako nagsasalita at patuloy sa pagluha lamang. Magulo ang isipan noong mga unang minuto ng pag-uusap na yon. May pagsisisi na hindi na lang sana ako pumunta sa burol, na hindi na lang sana ako nagpakita pa. Pero pagkatapos ng lahat ng narinig ko at pagtanggap sa akin, lahat ay naglaho na parang bula ang bigat sa aking dibdib. At siguro yun ay ginawa ng best friend ko bago siya lumisan para ipaalam at ipadama sa akin na wala akong natapakan or nasaktan na tao. Sa mga panahon na yon na kami ay may sikretong relasyon sa isa't isa, maliban sa naging matalik na magkaibigan na nagmula sa aming college days. Kuya E, makalipas ng mahigit 1 oras ay pinagtagpo na kami ni Cheryl. Bumuhos ang pag-iyak niya na walang katapusan. Mahigpit na pagyakap sa akin. Anthony, puntahan mo ang kaibigan mo. Mahal na mahal ka niya. Dama ko yun. Ang kanyang sinasabi sabay ng malakas na pag-iyak. At sa sobrang emosyon ay hinimatay sa aking pagyakap si Cheryl. We viewed my best friend's resting body together. I held my best friend's cold hands. I touched my lips and touched it back to his, na tumutulo ang aking mga luha. Nagtataka ang mga tao kung sino ako at nakikita ko ang mga katanungan sa kanilang mga muka dahil ni minsan ay hindi nila ako nakita or nakilala. Kuya E,
pinakilala ako ni Cheryl at mga kapatid na ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Ray mula pa noong college kami. Tahimik lang ako nakaupo noon hanggang natapos ang 6 na oras na paglamay. Sinabihan din nila akong magbigay ng isang salaysay tungkol sa best friend ko pero tinanggihan ko dahil hindi ko kaya ang bigat ng aking emosyon sa mga oras na yon. Kinaumagahan ay hinatid na namin ang labi ni Ray sa kanyang himlayan, the National Cemetery sa state na kung saan binigyan siya ng marangal na gun salute at pagbigay ng American flag sa pamilya, pagpapatunay at pagpapasalamat sa serbisyo ng kaibigan ko sa bansa, Estados Unidos ng Amerika. Kuya E, bumalik din ako agad pagkatapos ng libing. Dala pa rin ang matinding kalungkutan. Kuya E, mabilis pa na lumipas sa mga araw at buwan. I had somehow slowly moved on. However, I do still and will never forget my college love and best friend. Isang tao na lubos na nagmahal sa akin at minahal ko rin na walang pagkukunwari. May pagmamahalan ang dalawang lalaking magkaibigan na hindi maipaliwanag sa tao. Ngunit kami lang ang nakakaintindi at nakadama kung anong klase at ligaya at nadulot ng pag-ibig na yon sa aming personal na buhay. Kuya E, hanggang ngayon ay malapit pa rin si Cheryl at mga kapatid ng best friend ko sa akin. May mga okasyon na tinatawagan ako kung naaalala at nasasabik sila sa kapatid nila. Ang pakiwari nila ay nawawala ang kanilang pagkasabik sa kapatid kung nakakausap nila ako. Kuya E, mabilis ang paglipas ng 1 taon mula noong pumanaw ang best friend ko at 2019 na. Dumating ang pandemya at dahil sa very high risk ang aking trabaho, noon ay isa rin ako sa mga unang nahawa at nagkasakit ng COVID-19 original strain. Muntik na akong sumunod sa best friend ko and I was prepared for the worst. Ganun palang feeling. Hindi ako natakot or nabahala kung oras na rin ay mangyayari iyon. May habilin na rin ako sa pamilya ko sakaling kunin na ako. Lumaban din ako at lagi kong kinakausap sa aking isipan ng best friend ko na patnubayan niya ako. Sa awa ng Diyos ay hindi ako napabilang sa listahan ng napakaraming tao na nasawi dito sa Amerika at buong mundo. Kuya E, being still a bachelor, I choose my life activities wisely, enjoying my independence, and put on my happiness, my priority, my own happiness. Once you know how to take care of yourself, people's company becomes an option and not necessity. Each of us got choices or preferences, and so, with love, whatever gender, sexual orientation, or preference one desires, go for it. Life is too short not to enjoy, yet be cautious at all times. This is a free universe for all to live happily and harmoniously. Kuya E, dito na nagtatapos ang huling sulat ko at sana ay hindi ka nagsawa sa paghintay at pagbasa ng lahat ng mga ito. Isama ko na rin ang pasasalamat sa lahat ng nakinig at nagsubaybay sa istorya ng buhay pag-ibig ko na ito up to this end. Nabasa ko lahat ang mga comments at mga love messages nyo. At sana, suportahan natin ang channel ni Kuya E para kung sino man ang makapaglahad ng kanilang mga kwento sa buhay na kapupulutan ng mga aral o kasiyahan ng sino mang interesadong makinig. Kuya E, you take care always and strive to be healthy. Again, reminding you to take best care of your voice. Kasi yan talaga ang best asset mo. And love your short giggles too. I love it when you giggle at sa random while narrating some stories or when giving your thoughts and insights. Alam mo yun, I will surely keep on listening, liking, or even commenting on your uploads. Till next time, cheers, love, Anthony. Unang-una, maraming salamat sa iyo, Anthony. No, nakakalungkot. Grabe, nakakalungkot naman yung nangyayari sa istorya ng inyong pag-iibigan, no? Ikaw din naging tapat ka rin na
naging tapat ka sa pag-ibig mo kay Ray at hindi mo rin naman hinayaan na kumbaga mas mabaon kayo doon sa pagiging magkaibigan na magkaibigan dahil ginalang mo yung relasyon nila ni Cheryl, and sa huli ay natanggap na rin naman sigurado ni Cheryl na meron kaibigang matalik ang kanyang asawa at pati yung pamilya, no? Nakakalungkot lang din talaga na sa kabila ng paglaban niya sa kanyang sakit, nawala rin siya sa mundo. Well, sabi nga nila talagang una-una lang talaga sa mundo, no? Pero maraming salamat, Anthony, sa yung kwento. Medyo nakakalungkot lang talaga yung mga nangyari. Pero sana ay okay ka na ngayon at maraming salamat na napili mo ang aking channel na ibahagi ang iyong kwento. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.